Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Breaking news lang po tayo kasi nagkaroon po yata ng panunumpa doon sa Senado dahil dumating po si Escudero. Pero 12 pa lang po sila. Ang nasa batas po kasi natin is 13 dapat talaga. Kasi 24 minus 13 is 11. Ganun po dapat ang majority. Hindi po 12 mga kababayan. Pag 12 po kasi, even pa rin po yun mga kababayan. Kaya nga po yung ginawa nila ngayon sa Senado, doon sa nila Tito Soto, pangunguna nila, illegal po mga kababayan. Illegal po, nakudita yun mga kababayan. So bago lahat, pakinggan po na natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Yan mga kababayan, ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So, komentaruhan lang po natin itong pagpapalakpakan nitong mga senador na ayon mismo sa kanila ang pagdating ni Chis Escudero doon sa Senado. Tingnan lang, panoorin lang po natin ito. Okay. Mga kapatid. Ngayon, nagpapalakpakan po siya nung makita nila si Chis Escudero. Pero, ang bilang po niyan is 11, hindi po 13. Kasi kung talaga, at tandaan po natin, hinadala si Cayetano na Senate President is 13. Ngayon, ito po, hinadala nila na acting Senate President for tempore, si Gatchalian is 12. Ibig sabihin, illegal po ang ginawa ng mga senador na ito, mga kababayan. Kasi bakit? Pilit po talaga nilang inano nito ang saligang batas, mga kababayan. Batas na po ang kinalaban nila rito. Hindi po sila Cayetano, hindi po yung ang kinalaban nila rito yung konstitusyon natin, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot. Talaga pong pilit lang po talaga nilang inagaw. At kung napapansin nyo po sa anong ito, ang pinag-usapan agad, yung pagpalit ng committee, nung bakante na lahat ng committee, tapos pinalitan agad nila at tinanggal nila yung subcommittee. Yan ang nakakalungkot po sa katotohanan. Ituloy lang natin sila, mga kababayan. Dumating po Senator Chis Escudero mula sa mayorya, at nagpapakpakan yung mga Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Amen. The Secretary will call the roll. Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mali po yan, mga kababayan, kasi dapat 13, mga kababayan. Yan po ang illegal na ginawa nila. Kasi alam mo na po, nag-adjourn po sila nung at nagbabalik sila dapat ng Lunes. Kaya lang nag-walk out itong mga to, kaya nag-adjourn,
mga kababayan. Yan po ang illegal na ginawa nila. At naghalal sila ng acting Senate pro tempore at hinanalo nila si Gatchalian. Tuwang-tuwa po nung pagkahalal, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Mga kababayan, ang unang-una nilang pinalitan ang mga committee chairmanship, mga kababayan. Bakit? Bakit nila unang-unang pinalitan, mga kababayan? Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Majority Leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President Pro Tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President Pro Tem. I state that I, having been elected to this position of Senate President Pro Tempore, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. And maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, Thank Mr. you. Senate President Pro Tempore. Majority Leader. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move to nominate and elect Secretary Ray Bantug Jr. to the position of Senate Secretary. There being no other nominations present. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. President, I'd like to also move to proceed with the election of the Senate Sergeant at Arms. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, I move to nominate and elect Police Major General Alfredo Soto Corpus to the position of Sergeant at Arms, there being no other nomination. I so Is move. there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, I move that we give their oaths of office together. Congratulations to the new Sergeant at Arms and to the new Secretary, our comebacking Secretary of the Senate. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ejercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto,
Chairman of the Committee on National Defense. Chairman Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Raffy Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chis Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is hereby approved. Mr. President, I move to consider PS Resolution number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on impeachment trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adopt PS Resolution number 432. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, may we ask the Secretary to read the title of the measure for clarity? And place on record the title of the resolution. Resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure in Impeachment Trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. Thank you, Mr. President. Mr. President, I also move to consider proposed Senate Concurrent Resolution number 10. The Secretary is directed to read only the title of the resolution without prejudice of inserting the full text thereof. Concurrent resolution providing for the adjournment sine die of the first regular session of the 20th Congress of the Philippines not later than 12 o'clock midnight today, June 3, 2026. Mr. President, I move to adopt Senate Concurrent Resolution number 10. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, in conformity with the Senate Concurrent Resolution that we have just adopted, I move that the Committee on the Senate provided therein be composed of Senators J.V. Ejercito, Francis Pangilinan, and Raffy Tulfo. I so move, Mr. President. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Senators J.V. Ejercito, Francis Pangilinan, Raffy Tulfo, and shall compose the Committee of the Senate to inform the President of the Republic of the Philippines that the first regular session of the 20th Congress is ready to adjourn sine die. Thank you very much, Mr. President. And just for clarity, the PS resolution we earlier approved is 430. The number is 430. 430? 430. Mr. President, before we adjourn, the chair would like to state for the Mr. record President, why Majority Yan lang mga kababayan ang kanilang ginawa. Wala naman silang ginawa kung hindi pinagpapalitan lang lahat ang committee chairmanship, mga kababayan. Illegal po ang ginawa nito mga senador na ito, mga kababayan. Pinilit po, pinirsan nilang agawin ang liderato kay Tano, mga kababayan. Pero alam naman po natin na kulang pa rin po sa numero. Kailangan po kasi 13 ang majority. Hindi po 12. Pag 12 po, 12 din po yung kalaban. Deadlock pa rin po yun, mga kababayan. Yun po ang katotohanan. Illegal po yan, mga kababayan. May pananagutan po sila dito sa batas, mga kababayan. Delikado po ang ginawa nila rito sa kanilang pagkudita na ito na illegal, mga kababayan. Pakinggan natin si Cayetano, mga before we kababayan. adjourn, Yes. allow me to give a few remarks. Dali lang. Pakinggan natin si Cayetano, mga kababayan. At ito si Cayetano nagsasalita ngayon. Pakinggan natin siya. Kung tama ba ang ginawa ng kapwa niya senador na palitan siya sa pwesto, palitan si Loren Legarda sa pwesto na Senate pro tempore president
na alam naman natin na illegal yon. Kasi ang alam natin lahat, si Cayetano pa rin ang Senate President, mga kababayan. Kasi 13 po ang boto nila. Itong hinahala nilang Senate pro tempore na si Gatchalian is 12 lang, mga kababayan. So pakinggan natin si Cayetano kung bakit illegal ang kanilang ginawang kodita sa Senado ngayong araw na ito. Mga kababayan. Kasi pinirsa lang po talaga. Ang ginawa lang nila, wala naman silang ginawang trabaho dun eh. Ang ginawa lang nila, pinagpapalitan lahat yung chairmanship ng committee at nag-adjourn agad sila, mga kababayan. Pinalitan ng Sergeant at Arms, Senate Secretary, at ang lahat ng committee, chairmanship, pinalitan lahat, mga kababayan. Ayaw talaga nilang ituloy ang investigasyon ng flood control scandal, mga kababayan. Yun po ang buong katotohanan dito eh. Nililigaw po nila ang tao, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong report naman ni Cayetano, mga kababayan. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi ko ng kaso, yun po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung walk-out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem o pro tempore, ay kailangan po 13. So, paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po.
na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isa po ako, nakakapag-salita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan interest. Hindi po kami nagpipilit sa kapamilya. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around. Yan mga kababayan, kita nyo naman po. Malinaw po sa saligang batas natin na binasa ni Senate President Cayetano na illegal ang kanilang ginawa. Sa tingin mo kaya magkakagulo bukas sa Senado at itutuloy nila ang hearing ng flood control scandal bukas ng umaga. Yan po ang magandang balita. Na sana po, tapanawagan niya ngayon ito sa mga taong bayan na mag-vigil doon mamayang gabi. Sana, para bukas, pag hindi sila pinapasok, ay talaga pong magulo ito, mga kababayan. Tuloy lang natin si Cayetano, mga kababayan. With fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas. Para Yun po talaga ang purpose nila, mga kababayan. Palitan lahat ang chairmanship ng committee para mailagay nila at matigil at ginawa agad na action na pinatigil agad. Wala daw hearing na Blue Ribbon Committee bukas at inurong ng Lunes. Sino ka? Erwin Tulfo. Ang tigas ng mukha mo. Para kang para kang bida-bida dyan. Ayan kasi ang hindi marunong sa batas. Yan. Makukulong kayo dyan sa ginagawa nyo ngayon dito sa Senado, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na balita. Pero laban lang po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Hindi po tayo lumalaban para sa ating mga sarili lang. Lalabanan po natin ang ginagawa ng gobyernong ito para lang wag may ituloy ang investigasyon ng flood control scandal, mga kababayan. At alam naman po natin na ang Senate President talaga ay si Cayetano. Kasi 13 po ang boto niyan. Wala silang Senate President, acting lang ang kanilang nilagay. Which is illegal po yan, mga kababayan. O hanggang dito na lang po ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po sa my YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. God save the Philippines.